Samantala, nanindigan ang Bureau of Internal Revenue na hindi basta-basta maaaring buksan ang tax records ni Vice President Sara Duterte kahit na gamitin ito sa mahalagang pagdinig gaya ng impeachment. Yan ang umarangka ng balita ni Naomi Tiburcio. Yung laying of the table, ibig sabihin po, is just to defer. Ipinagpaliban nitong Miyerkules ang sanay paglalantad ng Bureau of Internal Revenue ng tax records ni Vice President Sara Duterte para sa impeachment hearing nito. Bagaman dinala na sa House Committee on Justice ang isang kahon ng dokumento ng BIR, ipinaliwanag nilang hindi ito basta-basta mabubuksan sa ilalim ng tax code. Meron tayong Section 270 under the tax code which prohibits the divulgence of confidential information of our taxpayers. Pero protektahan ng batas ang mga karapatan ng ating taxpayers sa kanilang mga tax records. Pero meron namang exception. Sa naturang patakaran, pwede itong buksan sa isang executive session at kung in aid of legislation. Yes, kasi on our end, as what the Commissioner said during the hearing, we will stand by the conservative view. Kasi kung titingnan natin ang lengguwahe ng batas, the penalty will be on us, BIR officials and employees. Taliwas naman ito sa opinyon ng dalubhasang abogado na si Attorney Lorna Kapunan. Ang opinion ko, impeachment case is always above statutory restrictions. Kanya nga lahat nga ng government agencies nag-comply. Ang BIR nag-comply pero parang hesitant. Sa kabila nito, hindi naman aniya kawalan ang mga dokumentong hawak ng BIR. Even without the BIR showing ano talaga ang earnings, income, net worth, galing ba yan sa business, salary, hindi na natin kailangan yan kasi may probable cause na eh. Mas kaabang-abang para kay Kapunan ang tatalakayin sa ikatlong araw ng impeachment hearing ng komite sa darating na April 29 kung saan pag-uusapan ang assassination threat ng pangalawang Pangulo kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Ako si Naomi Tiburcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.